Ngayon, mag-explore ako ng mga lagusan para hanapin ang mga axolotl at iba pang kakaibang nilalang. Pero medyo nakakatakot ito dahil ang mga lagusang ito ay puno ng mga delikadong hayop tulad ng mga buwaya, ahas, snapping turtle at napakaraming gagamba. Kaya kailangan naming mag-ingat. Ngayon, maghahanap ako sa apat na magkakahiwalay na tirahan ng iba't ibang hayop sa video na ito. At magsisimula tayo sa dalawang ito na sinasabing may mga axolotl sa loob. Medyo natatakot talaga akong pumasok dito ngayon. Maraming mga palatandaan na nagsasabi sa akin na hindi ako dapat pumasok at nagbababala kung ano ang maaaring nasa loob. Kung gusto nating makita ang mga axolotl, kailangan nating harapin ang takot natin. Tandaan, ito pa lang ang unang lagusan. Habang nagpapatuloy, mas nakakatakot ang mga lagusan. Simulan na nating mag-explore. Marami agad akong nasalubong nagagamba at nagsisi ako sa paggawa ng video na ito. Pero hindi nagtagal, nakatagpo ako ng unang hayop ko. Ay, ano ba yun? Tingnan ninyo! Parang may malaking ulang doon. Subukan nating hulihin. Grabe, tignan ninyo to mga kaibigan. Sa tingin ko hipon ito at sobrang bihira. Hindi namin nahuhuli. Tingnan ninyo ang laki ng sipit niya. Ang astig niyan. Kung ito pa lang ang unang hayop na nakita natin, hindi ko na maisip kung ano pa ang matatagpuan natin. At lahat ng mga astig na hayop na mahuhuli natin, itatago natin. Kaya ilagay na natin itong hayop sa lalagyan at magpatuloy sa pag-explore. Habang lumalalim ako sa lagusan, lalong nagiging delikado at naririnig ko na ang mga ingay ng hayop. Ano yun? Parang tunog buwaya yun ah. Nako, pero teka, tingnan mo doon. May maliit na pagong dito. Kalimutan ang buwaya mga pare. Nakakita tayo ng pagong. Di ba dapat umalis na tayo bago tayo atakihin ng buwaya? Siguro pero nakakakuha tayo ng maraming astig na hayop. Kaya gusto ko pang magpatuloy. Narinig ko na kapag may buwaya, kailangan mo lang tumakbo ng paikot-ikot para hindi ka nila mahuli. Paano natin gagawin yon sa lagusan? Oo, kaya siguradong hindi ito magandang ideya. Pero nagpasya kaming pumasok pa sa lagusan at sulit naman dahil sa huli, nakita namin ang una naming axolotl. Grabe tingnan mo, nakakita ako ng batang axolotl dito. Halika rito maliit na kaibigan. Grabe ang liit niya talaga. Ayan, siya ang una nating axolotl sa video pero baby pa lang siya. Mas malalaki pa ang hinahanap namin pero ang astig talaga nun. Teka, may nakita pa ako. Halika, maliit na kaibigan. Grabe. Nakakatuwang malaman na hindi talaga axolotl ang mga ito, kundi mga batang tiger salamander lang. Balang araw, magiging butiki rin sila. Kung swertihin, baka may makita tayo. Isiyos detati balik makita tayo rito sa lagusan. Kaya ilagay natin ito sa lalagyan at magpatuloy. Habang papasok ako sa lagusan, mas nakakakilabot ang paligid pero ang dami ko ring nakikitang isda. Tignan ninyo to mga pare. Nahuli natin ang unang isda sa video na tinatawag na dojo loach. Parang palos siya at bihirang isda ito. Hindi namin ito madalas mahuli kaya astig na nakakita tayo ng isa sa lagusan. Uy, may nakita akong isa pang isda. Pasok ka sa lambat. Uy, ano kaya ito? Grabe ang kakaiba ng itsura ng isdang yan mga tol. Ang tawag dito ay elephant nose fish. At makikita nyo kung bakit ganun ang tawag sa kanya dahil sa sobrang haba ng ilong niya. Habang lumalalim tayo sa tunnel, mas nagiging kakaiba ang mga hayop. Kaya ilalagay na natin siya sa lalagyan at magpapatuloy sa pag-explore. Uy, ano to? May malaki dito. Para sa akin, sobrang laki ng lumpfish na to mga pare. Grabe, hindi ako makapaniwala. Siguro ito na ang pinakamalaking hayop na nahanap natin. Astig sila kasi nabubuhay sa tubig, pero may maliliit na paa na tumutulong maglakad sa lupa. Grabe ang astig niyan mga pare. Ang lupit ng nakita natin. Pero patuloy pa rin tayong naghahanap ng mga axolotl. Nagpatuloy akong maghanap at sa paglalim ko sa lagusan, nahanap ko rin ang hinahanap ko. Grabe, tingnan ninyo. Ang laki ng axolotl doon. Siguro yan na ang pinakamalaking nakita natin. Sandali, parang may isa pa akong nakita. Dalawa silang magkatabi ang lalaki talaga nila. Hula ko magiging salamander na sila. Pero ngayon, ang cute pa ng maliliit na axolotl. Hindi ako makapaniwala. Tingnan ninyo, may isa pa. Ang dami talagang axolotl dito sa lugar na to. 3 na agad sunod-sunod mga pare. Pero mamaya pa to, kasi sa video maglalagay tayo ng fish trap sa bungad ng tunnel. Kaya sino ang makakaalam kung ilan ang mahuhuli natin? Pero sa ngayon, magpatuloy muna tayo sa pag-explore ng tunnel para makita pa natin kung ano pang pwede nating makita. Sandali, tingnan mo doon. May gumagalaw sa tubig. Alimango ba yon? Kakahanap lang natin ng malaking dilaw na alimango, mga pare. Ang lupit nun. Tatingin ko hindi pa tayo nakakuha ng ganito dati. Kung alam mo to, mag-comment sa ibaba. Tulad ng nakikita mo, tinatangkang abutin at kurutin niya ang daliri ko gamit ang malaking sipit. Pero ang astig nun, siguradong itatabi natin tong si kuya.
Hindi ko inasahan na makikita ko siya sa lagusan. Kalagitnaan na tayo ng lagusan pero wala pa ring bakas ng buhaya. Pero naalala ko lang na may isa pang lagusan sa kabila ng isa na ito. Posibleng nandoon siya, na hindi maganda dahil iyon ang susunod nating i-explore. May nakita rin akong isa pang isda. Mukhang pufferfish ito mga kaibigan. Ang astig nun. Ang tawag dito ay humpback pufferfish at isa sila sa mga pinakamahirap makita na pufferfish. Nasa tagong lagusan tayo para makita ang mga pinakamahirap hanapin na isda. Habang papasok kami sa lagusan, nakita ko na ang mga isda sa paligid. Grabe mga kaibigan, tignan ninyo to. Nakakuha tayo ng clown eye na isda at malaki-laki ito. Sobrang daming isda dito sa lagusan na to. Meron na naman dito. Grabe. Ano yon? Mga kaibigan, parang may umatake sa isdang to. Kita ninyo parang may kumagat sa buntot niya. Ibig sabihin siguro, may mabagsik dito sa loob. Kaya kailangan nating mag-ingat. Dahil doon, dahan-dahan akong pumasok pa sa lagusan at doon ko nakita ang pinakanakakatakot na hayop sa ngayon. Sandali, huwag kang gagalaw. Huwag gagalaw, parang may ahas dyan. Tingnan mo. Hindi maganda ito mga pare, malalim na tayo sa lagusan. Kung makamandag ang ahas, mahirap tayong makatakas. Ayoko rin talaga ng mga ahas. Kadalasan, tatsulok ang ulo ng makamandag na ahas pero ito hindi. Mukhang ahas tubig lang ito, kaya ayos lang. Hindi sila makamandag pero posible pa rin siya ang umatake sa isda. Kailangan natin siyang mahuli at alisin bago pa siya makakain ng iba. Diyos ko, ayoko nito. Sige, magkaibigan tayo. Huwag mo akong kagatin. Naku, papunta siya sa kamay ko. Huwag mong gawin yan. Kung kayo ay mga eksperto sa ahas, mag-comment kayo kung anong species ito at mag-comment din kung dapat ko ba itong hawakan o hindi. Palalayain ko siya sa dulo ng lagusan para hindi na natin kailangang mag-alala na atakihin niya tayo o ibang isda. Habang nagpapatuloy ako, lalong lumalabo ang tubig kaya hirap maghanap ng kahit ano. Kaya gumamit ako ng iba't ibang lambat at sa huli, may nahuli ulit akong hayop. O may nakuha tayo. Isa na namang batang pagong to, pero iba sa nauna. Soft shell turtle ang tawag dito at makikita mo kung bakit. Di tulad ng ibang pagong, malambot ang shell nila kaya madali silang magtago sa putik, gaya ng ginawa niya kanina. Kumuha ako ng random na lambat at walang nakita, tapos ito ang nangyari. Grabe. Tignan nyo ang nahuli natin. Ka-orange ng crayfish na yan, kapareho ng alimango na nahuli natin kanina. Tulad ng alimango, sinubukan niya rin akong sipitin. At nasipit niya ako. Hindi maganda yon. Okay mga kaibigan, maputik na ang tunnel pero marami pa rin tayong nakikitang kakaibang hayop. Tuloy lang tayo. Sa sandaling ito, may napansin ako at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Tiger salamander ito, hayop na matagal ko nang hinahanap. Pero kakaiba itong nakita ko ngayon. Kaibigan, ang tiger salamander na ito ay may hasang pa mula noong axolotl pa siya. Nasa gitna siya ng pagbabago mula axolotl papuntang salamander. Hindi ko pa ito nakita noon. Sobrang bihira ito. Tingnan mo kung gaano siya kalaki astig, di ba? Ngayon, dahil sobrang laki niya, hula ko ilang araw na lang siyang magiging nilalang sa tubig. At pagkatapos ay tuluyan na siyang mamumuhay sa lupa. Hindi ako makapaniwala na nakita natin siya. Ang astig nun. Ayos, natapos na natin ang unang lagusan at nakakita ng maraming kakaibang nilalang. Ngayon, tuklasin na natin ang pangalawa. Sana hindi natin makasalubong ang buhaya. Maingat akong pumasok at wala namang palatandaan nito. Pero habang lumalalim pa tayo, magbabago na yan. Oh, may nakita ako. Ano yun? Oh, nakuha natin. Ano ba ito mga pare? Grabe. Mukha siyang parang eel, pero wala akong ideya kung ano yun. Ang weird ng pakiramdam, mga pare. May nahuli tayong kakaiba. Wala talaga akong alam dito. Kung alam ninyo, mag-comment lang. Una, hanapin sa pangalawang lagusan. Medyo natatakot ako ngayon. Ang dilim dito, wala akong makita. Siguradong may buhaya kaya mag-iingat tayo. Uy, may nakita pa akong iba. Ano yun? Grabe. Tingnan nyo to. May isa pa tayong elephant nose dito, ang astig nun. Pangalawang beses na natin tong nakita sa video. Bobby, may nasa likod mo. Buhaya ba yun? Grabe, ano yun? Mukhang pulang alimango naman. Kalimutan ninyo na yung elephant nose, guys. May nakita tayong mas astig na malaking alimango. Tulad nung dilaw, pero pula ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Ang astig talaga. Tingnan natin, mas mabait kaya siya kaysa sa dilaw? Sana hindi niya ako kurutin. Grabe. Sinusubukan niya akong kurutin. Di ko alam anong klaseng alimango siya, pero astig siya. Ang daming kakaibang nilalang dito sa tunnel ngayon. Tuloy lang para makita pa natin ang iba. Habang papalalim ako ng papalalim sa tunnel, nakita ko ang pinakabihirang hayop sa ngayon. Yun na nga ba ang iniisip ko? Grabe, tumatakbo siya. Tumatakbo siya. Tignan ninyo to mga kaibigan. Isa yang albino salamander. Hindi ako makapaniwala mga kaibigan. Bihirang mangyari ito.
Marami na akong nakitang tiger salamander, pero hindi pa albino. Gaya ng nakikita ninyo, wala na siyang hasang, ibig sabihin, naging butiki na talaga siya. Ang cute niya, mga kaibigan. Di ako makapaniwala, pinakaastig ito sa lahat ng nakita namin. Grabe. Sige, siguradong may buhaya dito. Pero kapag may ganitong hayop, kailangan pa rin nating magpatuloy. Ay, hindi ito magandang ideya. O baka naman magandang ideya ito kasi pagkatapos nun, nakakita pa ako ng mas maraming axolotl. Ay teka, dalawa sila. Grabe. Pumasok ka sa lambat, isa na, at ito ang pangalawa. Grabe. Sobrang dami nito sa lagusang ito. Pero malayo-layo pa ang lalakbayin. Kaya di natin alam kung ilan pa ang makikita natin. Uy, tingnan mo sa baba. May isa pang dambuhalang salamander. Mas malaki pa kaysa sa nauna nating nahuli. Ayun mga pare, may nakita ulit tayong salamander na may hasang. Kaya posibleng magkamag-anak sila nung una nating nahuli. Pero ang wild talaga nun. Ngayon, ang astig talaga sa pag-aalaga sa mga ito bilang alaga ay makikita natin mismo kung paano sila magtatransisyon mula sa pamumuhay sa tubig papunta sa pamumuhay sa lupa. Ngayon kita mo, marami kaming natatagpo ang bihirang hayop dito sa tunnel na ito. Pero hindi ko alam na may isang bagay na pipigil sa amin para ma-explore pa ang natitirang bahagi nito. Oh sige, mukhang papalapit na yon. Sa tingin ko yun na yon, nakikita ko na yata. Takbo-takbo, bilis, galaw, bilis. Hindi. Nakakatakot talaga yon. Hindi ko alam gaano kalaki ang buhaya. Pero base sa lakas ng ungol niya, siguradong hindi bata. Ang malas talaga. Sigurado akong may marami pang axolotl sa loob, kaya maglalagay ako ng bitag ng isda sa bungad ng lagusan. Sa ganung paraan, sana mahuli pa natin yung iba pa. Sige, ayan na mga tol. Iiwan muna natin ito dito at babalikan sa dulo ng video. Ngayon, lilipat tayo sa susunod na lagusan para makita pa ang iba nating mahahanap. Medyo natatakot akong pumasok dito mga tol. Kasi dati na tayong nakakita ng mga delikadong hayop dito, gaya ng mga ahas, higanteng pagong, at oo, mas marami pang buhaya. Hindi iyon hadlang dahil may nakita rin tayong bihirang isda dito. Simulan na nating mag-explore. Pagpasok ko sa lagusan, agad kong napansin ang dami ng gagamba. Pero nakakita rin ako ng maraming isda. Grabe, ano yon? Tingnan ninyo, may isda dito. Subukan nating hulihin siya. Pasok ka sa lambat. Tignan ninyo to mga pare. May nahuli tayong hito dito. Pero wala akong ideya kung anong klase ito. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakakahuli ng ganito dati. Kaya ang astig nito. Unang isda sa tunnel na ito, bihira talaga. Kaya ilalagay na natin sa lalagyan at tuloy na tayo. Grabe, parang may batang pagong dito sa bitak. Kaunti lang ang lumabas. Nakuha natin siya. Astig mga tol, may nakita tayong batang pagong dito. Kamukha niya yung nahanap natin kanina sa video, pero parang mas maliit ito ng kaunti. Nasa bitak siya dito mismo. Baka may iba pa, pero natatakot akong ipasok kamay ko dyan. Kung ano-ano kaya ang nandyan. Naku, ano yun? Tay, may nararamdaman ako. Parang isa pang pagong. Nakuha ko siya. 2 baby pagong ang nakita natin. Maaaring may pamilya pa sa tunnel, kaya kailangan pa nating magbantay. Habang papalalim ako sa tunnel, narating ko ang isang mas malalim na bahagi. Dito namin noon nakita ang dambuhalang pagong at buwaya, kaya sobrang ingat ang kailangan. Mga pare, ang daming isda dito sa ilalim at lahat sila malalaki. May isang sobrang laki sa mismong ilalim ko. Tignan nyo yon. Subukan nating mahuli siya. Pumasok ka na sa lambat pare. Nakuha na natin siya. Mukhang malaki ang biser na ito. Kung natatandaan ninyo, may nahuli na tayo kanina sa video, pero mas maliit sila kaysa dito. Ito na ang pinakamalaki na nakita ko. Habang lumalalim tayo sa lagusan, mas wild ang mga isda at marami pa tayong dapat tuklasin. Tandaan, may axolotl trap pa tayong titignan mamaya sa video. Sa ngayon, marami pa akong nakikitang isda sa ibaba. Ilagay na natin ang isda sa lalagyan at magpatuloy. Uy, may malaking isda tayo, mukhang hito ito. Sige, pumasok na ka sa lambat. Nakuha na natin siya mga tol. Sa tingin ko, giraffe catfish ito. Grabe. Relax lang tol. Tinawag silang giraffe catfish dahil sa pattern nila na parang balat ng giraffe. Ang ganda ng isdang to mga tol. Mukhang ito na paborito kong huli. Pero hindi doon natapos dahil pagkatapos nun may nahanap pa akong isa pang dambuhalang isda. Ano yon? Pasok ka sa lambat. Oh, sa tingin ko isa itong napakalaking jaguar cichlid. Tignan nyo kung gaano kaganda ang isdang to mga tol. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang jaguar cichlid. May pattern siya na parang sa jaguar. At meron din silang matutulis na mga ngipin. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat sa kanya. Ang astig niya. At ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking jaguar cichlid. Ipinapakita lang niyan na pwedeng may kahit ano dito sa ilalim. Sa puntong ito, iisa na lang ang dambuhalang isda sa malalim at ito ang pinakamalaki. Mukhang isa na namang malaking isda ito mga pare. Ayun, diretso sa lambat.
Ang dali nun ah. Mas malaki at mas bihira talaga ito kaysa sa nauna. Tinatawag itong ornate bicher dahil sa magagandang dilaw at berdeng pattern. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Di ko alam na posible pala yon. Ang astig ng natuklasan natin. Pagkatapos noon, mas tinignan ko pa sa malalim na bahagi at nakakita pa ako ng ilang isda. Oh, may nakita ako dito. Ano kaya yon? Oh, mukhang maliit na baby gar ito. Mas maliit siya kaysa sa iba pero astig pa rin. Isang baby gar. Balang araw, lalaki siya. Pero ngayon ay maliit pa siyang baby. Patunay ito na nagpaparami ang dambuhalang isda sa tunnel na ito. Kaya dapat tayong magbantay hindi lang sa malalaki kundi pati sa mga baby. Oh, nakita mo yon? May lumangoy papasok sa bitak sa ibaba. Natatakot akong ipasok ang kamay ko doon. Sana hindi ako makagat, pero di natin alam. Baka may makuha tayong astig. Sige, subukan natin. Paano kung may buhaya doon? Ayoko talaga nito. Diyos ko, may naramdaman ako. Sige. Uy, may nasa ilalim. Nararamdaman ko na. Ano yon, parang nakuha ko. Grabe, di ako makapaniwala, baby plako pala. Ang astig nun, hindi lang basta-basta plako to. Green phantom plako ito, na mas bihira kaysa karaniwang plako. Hindi ako makapaniwala na inilubog ko ang kamay ko doon, pero sulit talaga. May nakita pa akong iba. Grabe. Tignan mo yan. Yan ay maliit na baby clown nightfish. Nakahuli na tayo ng ilan kanina sa video, kaya medyo karaniwan sila, pero astig pa rin. Guys, mukhang nakuha na natin lahat ng isda dito sa malalim. Nakahuli tayo ng maraming dambuhalang isda tulad ng vicer at giraffe catfish, pero may tunnel pa tayong dapat tuklasin. Pero dahil nakakita tayo ng napakaraming isda dito sa lugar na to, maglalagay ako ng bitag ng isda at iiwan natin ito dito magdamag. Sana makahuli pa tayo ng mas maraming dambuhalang isda gamit ang amoy ng pein. Pagkatapos kong maglagay ng bitag, naglakad ako sa lagusan at nakakakita agad ng hayop. Tingnan mo, may isda doon. Ano yon, pare? Pasok ka sa lambat. Nakuha natin. Di ako makapaniwala. Sa tingin ko ito ay isang granulosis na hito. Sobrang bihira ng mga ito. Hindi namin sila nahuhuli. At balang araw, lalaki siya ng sobra. Mga 6 na talampakan ng haba. Kaya ang astig na nahanap lang natin siya sa lagusan. Nakakatakot na mga tol. Wala akong alam sa dulo ng lagusang ito. Hindi pa kami nakakarating sa dulo dahil laging may buhaya. Grabe, Diyos ko, bilis, bilis. Kakaiba ang video na ito. Susubukan naming tuklasin ang buong lagusan at hindi natin alam ang aming madidiskubre. Tara, tuloy tayo. Tingnan mo, may malaking asul na ulang doon. Sinusubukan niyang tumakas. Nakuha ko siya. Tingnan mo to, ang laki niya. Aray! Aray! Diyos ko, ang sakit sobra mga tol. Grabe, hindi yan maganda. Hindi ko pa nasasabi na ang tunnel na ito ay puno ng asul na ulang. Sana makahuli tayo ng marami sa fish trap natin, pero magandang senyales ito na nandito pa rin sila sa tunnel. Ako lang ba o parang umiikli ang tunnel na to? Ibig kong sabihin, hindi na nga ako makatayo dito. Pero hindi ako tumigil. Kaya nagsimula akong gumapang at sa huli, may nakita akong isa pang hayop. Ano yan? Nakakatakot ito. Wala akong makita. Ano ba ito? May halimaw na igat dito. Ang laki ng bagay na yon. Sandali lang mga pare. Sa tingin ko, hindi ito igat. Mas bihira pa to. Kita ninyo, may maliliit siyang paa dito na tumutulong sa kanila para gumalaw. Amphiuma ang tawag dito. Hindi isda kundi amphibian kahit laging nasa tubig. Sobrang bihira rin sila. Ito na ang pinakamalaki kong nakita. Madulas siya, kaya ilalagay muna natin sa lalagyan at magpapatuloy sa pag-explore. Sino ba ang nakakaalam kung ano pa ang makikita natin? Parang may nakita akong axolotl doon. Wild yon. Alam kong nasa unang lagusan sila, pero di ko alam na nandito rin. Subukan nating mahuli sila. Heto ang una at ang pangalawa. Grabe, ang astig nun. Hindi ko inasahan na makikita ko sila sa lagusang ito, pero ayos lang. Baka kailangan lang talaga natin magbantay kung may iba pa. Pagkatapos, lalo akong lumalim sa lagusan at hirap na akong makakita ng hayop. Masama na talaga mga pare. Palalim at mas sikip na ang lagusan, nahihirapan na akong huminga dahil paubos na ang oxygen. Alam ko na kapag nagpatuloy tayo, may matutuklasan tayong kakaiba. Kaya nagpatuloy ako sa lagusan nang bigla akong makasalubong ng isa pang ahas. Sigurado akong water snake ito, kaya hindi ito makamandag. Sana lang hindi niya ako kagatin. Ayan na. Nakuha na natin! Grabe mga tol, pangalawang ahas na ito sa video. Pareho lang ito ng species nung una, mas malaki lang. Nako, tinititigan niya ako. Sige. Ano yon? Parang tunog buhaya at kakagatin na ako. Hindi maganda to. Baka siya din yung nakita ko noon, pero mas malaki na siya ngayon. Sige, alis na tayo dito.
Di ko alam kung bakit hawak ko pa rin ang ahas pero isasama ko siya. Diyos ko, parang papalapit siya sa atin. Tara, tara. Diyos ko. Di man namin nalibot ang buong lagusan dahil sa takot sa buwaya, may nilagay kaming fish trap sa malalim na parte at nakita ko agad na may mga isda na sa loob. Ngayon, pupunta tayo sa ikaapat at huling tagong lagusan sa video na kilala sa mga delikadong isda. Papalayain ko na ang ahas. Dati naming inexplore ang lagusang ito para makahanap ng stonefish, ang pinaka nakamamatay na isda sa mundo. Ayun, nakahuli kami ng isa sa video na yon. Pero kahit ganun, marami pa ring ulat na may natutusok ng stonefish dito, ibig sabihin, may natitira pa sa loob. Kaya ngayon, ang layunin ko ay pumasok doon at hulihin lahat ng stonefish. Sa ganitong paraan, wala nang ibang matutusok. Sinimulan ko na ang paghahanap at dahan-dahan akong pumasok sa lagusan, sinisiguradong hindi makatapak ng stonefish. Sa huli may nakita akong hayop. Oh, ano yun? Basta may nakita ako. Grabe. Tignan ninyo mga pare. Unang nakita ko dito sa lagusan. At ang tawag talaga dito ay mono. At sobrang bihira ng mga to. Alam ninyo ba, nabubuhay sila sa alat at tabang na tubig. Astig talaga yung nakita natin. Ilagay natin sila sa lalagyan, tapos tuloy tayo. May isa pa akong nakitang isda. Tignan mo, ano yon? Grabe. Sa tingin ko isa na namang clown knightfish to mga tol. Pero mas malaki to kaysa sa mga nauna. Makikita sa dami ng batik niya na isa siyang royal clown knightfish. Kaya astig ang natuklasan natin. Siguro dapat na tayong umalis. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi yon tunog ng buhaya mga tol. Parang tunog ng dinosaur yon. Ano bang pinapasok natin? Sige, tuloy lang at malalaman natin. Parang may nakita akong isa pang isda. Tignan ninyo to mga tol. Mukhang isa na namang knightfish. Pero iba to. Pala ka pala. Sige, hindi siya dinosaur. Ayos lang yan. Nahuli natin ito, tingin ko brown knightfish siya. Parang clown knightfish pero walang batik. Kaya ang astig talaga nun. Habang lumalalim ako sa lagusan, napansin kong may bakas ng hayop. Kaya alam kong hindi lang palaka ang narito, kundi may mas malaki pa. Uy, tingnan ninyo to mga pare. May lagusan sa loob ng lagusan. Tulad ng nabanggit sa unang video, pumasok tayo rito at nakakita ng kakaibang mga hayop. Tingnan natin kung ano ang makikita ngayon. Ay, ang daming gagamba dito sa loob. Hindi ito magandang ideya. Grabe, may tubig akong nakikita dito. Sana wala namang buhaya dito. Woo! Ano yon? May malaking albino na plako dito. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Hindi siya gumagalaw. Sa tingin ko, kukunin ko na lang siya. Oh, buhay pa siya. Gumagalaw siya. Grabe, tignan mo to. Nakakuha tayo ng malaking albino plako dito. Hindi ako makapaniwala. Ano na, di ako makalabas. Parang nakagat ako ng mga 20 gagamba doon. Pero sulit dahil nakuha natin ang malaking albino na plako. Ngayon pasok na tayo sa lagusan. Uy, may isa pang isda, tingnan nyo. Ano yan mga pare? Ay grabe, sa tingin ko archer fish to. Sikat sila dahil kaya nilang bumuga ng tubig mula sa bibig para pabagsakin ng insekto sa puno. Bihira kaming makahuli ng ganito. Kaya astig na may nakita rito sa tunnel. Pagkatapos nun, may napansin ako sa buhangin na parang bato. Pero nung tiningnan ko ng mabuti, napansin kong yun pala yung isda na hinahanap natin. Sa tingin ko, stonefish yun. Hindi ako makapaniwala mga pare. Nakakita talaga tayo ng isa. Halos matapakan ko na siya, pero nakita natin siya sa tamang oras. Sige, kailangan nating mag-ingat sa pagkuha sa kanya ngayon. Isang maling kilos lang, pwede na akong maospital. Tingnan mo yung tinik sa katawan niya na lumilitaw sa tubig. Yan mismo ang matatapakan mo dyan. At yan ang mag-i-inject ng lason sa'yo. Kaya ayaw nating mahawakan yan. Grabe. Nanginginig ako ngayon mga tol, sobrang grabe talaga ito. Alam mo ba, may iba't ibang uri ng stonefish. Buti na lang, hindi pinaka nakamamatay si kuya. Pero, napaka-makamandag pa rin siya. Unang stonefish sa video. Mahaba pa ang lalakbayin natin bago marating ang dulo. Kaya hindi rin natin alam kung ilan pa ang makikita. Kung papalarin, batang nengongin, taman yan papalarin. Baka makakakita pa tayo ng mas bihirang orange na isa na mas makamandag. Nagpatuloy ako. Hindi ko talaga inaasahan ang sumunod kong nakita. Hindi pwede. Putik ba yon na lumalangoy? Mga pare, di ko akalaing makikita ko to sa tunnel. Di ko alam na andito sila pero may sense pala. Dahil maraming putik dito, bagay talaga sa kanya. Pero iuuwi pa rin natin siya. Habang bagay ang maputik na tubig sa mga mud skipper, mas mahirap maghanap ng hayop ngayon. Kaya kumuha ako ng kung ano-anong lambat at sa huli may nahuli rin ako. Tignan ninyo to mga pare. Mukhang maliit na ghost knife fish ito.
Wala pa tayo nito sa video ngayon. Pero paborito ko itong isda. Aray. Nakalimutan kong sabihin. May kuryente sila kaya nakukuryente ako ngayon. Masakit yon. Ilagay na lang natin siya sa lalagyan. Tingnan ninyo to mga kaibigan. Nakakita na naman tayo ng isa pang longfish. Mas maliit ng kaunti itong isda na to kaysa sa una nating nahuli. Pero malaki pa rin siya. Mapapansin ninyo parang nawalan siya ng isang paa. Huwag mag-alala. Kasi kaya ng mga hayop na to magpatubo ulit ng paa nila. Parang axolotl. Kaya magiging ayos lang siya. Pagkatapos nun, bumagal na ang lahat at ilan na lang ang nahuli kong isda. Habang papalapit ako sa dulo ng lagusan, ito ang nangyari. Grabe mga pare! May dalawa pang stonefish dito. At yung isa kulay kahel. Ang lupit nun. Di ako makapaniwala na nakita natin yun mga pare. Pero ngayon, kailangan nating hulihin silang dalawa nang hindi natutusok. Sige, susubukan kong hulihin muna yung mas malaki. Huwag mo akong tutusukin. Grabe. Ayos, nakuha na natin siya. Ngayon, oras na para kunin ang orange. Sabi ko nga kanina, mas makamandag ito. Pero buti maliit lang kaya hindi tayo masyadong mag-aalala. Naku, ay ang likot niya. Sige, mukhang nakuha na natin siya. Nakuha na natin siya. Grabe. Astig yun mga pare. Dalawa pang stonefish na dagdag sa collection natin, kaya 3 na ang nakuha natin sa tunnel na to. Sana makatulong yon para maiwasan pa ang mga susunod na pag-atake dito sa hinaharap. Ngayon na na-explore na ang tunnel, tingnan na natin ang 2 fish trap at ang axolotl trap na inilagay kanina sa video. Pero bago lahat, ilalagay ko muna to sa lalagyan bago nila ako matuka. Pumasok ako sa unang tunnel para tingnan ng fish trap. Umaasang makahuli pa ng mas maraming dambuhalang isda. Habang lumalapit ako, napansin kong may malaking problema. Grabe mga kaibigan, sigurado akong may nakita akong dambuhalang snapping turtle sa tabi ng fish trap. Mukhang marami tayong nahuling isda, pero imposibleng makuha natin yon nang hindi tayo inaatake ng pag-uong na yon. Pumasok ako sa tubig at dahan-dahang inalis siya para hindi ako makagat. Pero parang natapakan ko siya. Naku, mukhang nakuha na natin mga pare ang bigat ng lambat. Ay oo, may nahuli tayong dambuhalang snapping turtle. Naku po, sige, hindi siya masaya. Ang lakas ng hayop na to. At ang laki pa ng mga kuko niya. Para siyang totoong dinosaur. Kaya niyang putulin ng daliri mo. Kaya dahan-dahan natin siyang ilagay sa lalagyan. Ngayon na matagumpay nating natanggal ang snapping turtle, pumunta ako para hilahin ang fish trap nang bigla akong may nakita na kakaiba. Ay ma'am, hindi ka nagbibiro. Sigurado akong may nakita na naman akong isa pang snapping turtle. Mukhang mas malaki yon. Mga pare, parang may pamilya sila dito. Hindi maganda ito. Ay grabe Bobby, nandito siya mismo. Saan? Dito mismo. Oh, nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Ay grabe. Tignan ninyo to mga pare. Hinawakan ko lang siya ng kamay ko. Nakakatakot talaga. Ang laki ng taong to, Helen. Muntik ka pa niyang makagat. Ay grabe, muntik na niyang makagat ang paa mo. Oh, umuungal pa siya. Sobrang galit niya. Sige. Kita ninyo? Mahahaba talaga leeg nila at sinusubukan akong balutin para kagatin ako. Sige, basta hawakan mo lang sila sa likod ng shell para di makagat. Alam ko namang masakit para sa kanila hawakan sa buntot. Pero grabe talaga mga tol. May 2 dambuhalang snapping turtle tayo. Pakakawalan ko muna sila bago tingnan ng fish trap. Nang binuhat ko ito, napansin kong maraming isda sa loob. Ang saya. Ang dami nating nahuli. Tingnan ninyo yan mga pare. Mukhang malaking Texas chishlid yan. Wow, ang ganda niya. Sa timba ka na. May isa pa tayong malaking isda dito. Ang gandang albino Oscar na to. Tingnan ninyo yung orange niya. Ang astig. Ano kaya to? Uy, may nahuli tayong kakaiba. Wala akong ideya kung ano to. Tingnan ninyo yan. Parang hito siya. Pero mukhang ngayon lang tayo nakahuli ng ganito. Kung alam ninyo to, comment lang sa baba. Itatabi namin to. May isa pa tayong misteryosong isda. Tingnan ninyo. Parang maliit na alien siya. Halos di ko napansin agad. Akala ko patpat, yun pala isda. May isa pa tayong elephant nose na isda. Ang astig nila. Mukhang may maliit din tayong Asian red tail. Grabe, di ako makapaniwala. Mukhang nakuha rin natin ang axolotl. Ang astig nun mga tol. Sa tingin ko, yun na para sa unang fish trap. Marami tayong nahuling kakaibang isda. Pero ngayon, titingnan na natin ang trap sa tunnel na puno ng axolotl. Tingnan natin kung ilan ang nahuli. Habang hinihila ko pataas ang trap, napansin kong sobrang bigat at puno ito ng axolotl. Ang dami nating nahuli. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming axolotl. Hindi ko na alam saan magsisimula. Tingnan ninyo naman ito. Hinuhugot lang natin ng pira-piraso. Paulit-ulit. May malalaki tayo. May maliliit din. Lahat ng mahuli natin, ilalagay sa timba. Tingnan ninyo. May 3 pa. Sa tingin ko, 8 na lahat ngayon. Ay, teka. Hindi lang axolotl ang meron tayo dito.
Tingnan ninyo to mga pare. May nakuha tayong maliit na pagong. Ay, sandali lang. Ano to mga pare, may nakuha tayong kakaiba dito. Yak, parang igat. Kamukha niya yung nahuli natin kanina sa video, pero mas maliit. Ilagay na natin siya sa timba bago makatakas. Grabe, di ako makapaniwala. Nakuha natin ang axolotl at maraming dambuhalang salamander. Ang lalaki ng mga to. Sige, marami pa tayong natitira sa bitag. Kailangan nating bilisan. Ang wild nito mga pare. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming axolotl sa buhay ko. Ilagay na natin sila sa timba. Ang dami pa rito. Grabe, sandali ano yun? Parang isda yun mga pare. Parang kahawig niya ang freshwater dolphin. Pero di ako sigurado. Kung alam mo, mag-comment ka sa ibaba. Mukhang may nakuha tayong 4 na dambuhalang salamander sa fish trap. Ang lupit nun. Yak, may nakuha na naman tayong isa sa mga nakakakilabot na maliit na uod na to. Wala talaga akong ideya kung ano to. Mukha siyang alien. Yak, ang dulas niya. Oh, parang may nakita akong isa pang maliit na baby soft shell na pagong. Tignan mo siya. Grabe. Ang cute-cute niya. Kumusta maliit na kaibigan? Sa timba ka na. Sa tingin ko, 2 na lang ang natitirang axolotl, mga kaibigan. Di ko na nabilang. Pero kung gusto ninyong balikan at bilangin lahat ng nahuli natin, ayos lang. Hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako. Hindi ko inasahan na makakahuli tayo ng ganoon karami. Pero sa tingin ko, napatunayan natin ngayon na ang mga nakatagong lagusan na to ay punong-puno ng kakaibang mga hayop. At kung gusto ninyong makita ang part 2, ang kailangan ninyo lang gawin ay mag-like at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!